Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pakitingin nga muna ang mga katabi at sabihin, "Mukha kang anghel." Totoo ba? Mukha bang anghel? Totoo po ang anghel at bahagi ng ating pananampalataya ang anghel na dapat nating pinaniniwalaan sa mga narinig nating mga pagbasa sa aklat ng pahayag, sa ating ebanghelyo, mismong nanggaling kay Jesus na sinabing, "Makikita ninyo ang mga anghel na manhik manaog mula sa kinaroroonan ng tao." So totoong may anghel. At bago pa nga tayo lilangin, ay mayroon ng anghel. Mayroon ng nilalang ang Diyos. So, ang mga anghel, lalong-lalo na ngayong kapistahan ng Arkanghel, si San Miguel, San Gabriel, at San Rafael. Sila ay hindi mga Diyos, sila ay mga anghel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Kaya hindi rin natin sila sinasamba dahil ang sinasamba natin walang iba kundi ang Diyos. So ang mga anghel, ang mga arkanghel ay gumagabay sa atin o gabay sa atin upang tayo ay makapaglingkod ng totoo sa harapan ng ating pong Panginoon sa kung anumang misyon ang ibinibigay sa atin. So konting review lang tayo, no? Si San Miguel o Arkanghel San Miguel, siya ang nakipaglaban sa mga nagrebelde at ayaw pasakop sa Diyos sa pumumuno ni Lucifer, na mga dati ding mga anghel pero naghimagsik at sumuway sa Diyos, kung kaya binigyan ng katungkulan si San Miguel para pamunuan itong pakikipaglaban sa kanila. So, si Satanas, ang prinsipe o ang kinikilalang prinsipe ng kasinungalingan. Si Satanas ang manunukso, yung temptation. Lahat yan nagmumula kay Satanas. Tinutokso tayo para lumayo tayo sa Diyos, pero nandiyan si San Miguel para protektahan tayo at kalabanin niya ang demonyo. Dahil kung tayo lang, yung tao lang, mahihirapan talaga tayong labanan si Satanas. Kung kaya't nandyan si San Miguel para tumulong. Si San
Si Arkanghel San Rafael, narinig natin, siya ang nagiging tagapagpagaling, tagahilom. Humihilom ng mga karamdaman. Siya ay mababasa natin na gumamot kay Tobin nung siya ay nagkasakit, nung siya ay halos mabulag na, at ilan pang mga pagpapagaling na ginawa. At pinadala ng Diyos si Rafael para gamutin ang mga dapat na hilumin. No? Yan ang tungkulin iniatang kay Rafael. At si San Gabriel, no? Siya ang naging tagapaghatid ng mensahe, tagapagpahayag ng balita mula sa Panginoon para ang lahat ng mga pinili, ang lahat ng mga binigyan ng misyon na maging kabahagi sa kaligtasang gagawin ng Diyos sa tao, si San Miguel ang naging tagapaghatid ng balita. So ito po ang Arkanghel. Okay pa tayo? Yan. Ngayon po, sa ating kasalukuyang sitwasyon, no? Ito ang aking unang taon ng pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari. So, 13 years ago nang kami po ay putungan ng kamay ng ating pong dating kardinal na si Cardinal Tagle, at talagang hindi madali ang maging pari, hindi madali ang mga misyon. Mula sa Makati, nalipat sa Quiapo. Mula Quiapo, nalipat sa Divisoria. Mula Divisoria, nalipat naman dito sa Tondo, dito sa Gagalangin. At malinaw din na laging pinapaalala kung paanong ipinahayag sa ating Ebanghelyo na dapat manatiling totoo. Sa kung paanong kilala ako ng Diyos, hindi dapat magkunwari sa harapan ng Diyos, hindi dapat mahiya. Dahil sa kung ano man ako, yan ay tinanggap ni Kristo at ipinagkaloob ang biyaya ng pagkapari. At sa tungkulin din o gampanin bilang pari, talagang matindi din ang laban. Kapag pari, hindi naman nawawala ang mga tukso. Hindi rin nawawala ang mga manunukso. Kapag pari, hindi rin naman nawawala yung sakit, panghihinaan. Kaya nga nagkapalsi ako dito, di ba? Naalala niyo pa ba? Hindi rin madali, no? Lalo pa sa panahon ngayon, nalaganap ang nakawan bilang pari, kailangan ipahayag na huwag magnanakaw. Kailangan itong ipahayag sa kung sino man at kung saan man na sitwasyon. Yan ang dapat nagampanan na bilang pari. Kaya nga kasabay po niyan din, ito ay pasasalamat din sa inyo, no? Sa inyong lahat ng mga nagtatanggol kapag mayroon ng nagtatanggol at mga promoprotekta, kapag mayroon ng mga nanunukso, kapag nandyan na si Satanas, kapag nandyan ang demonyo. Salamat sa inyo na mga nagproprotekta sa akin, sa aming mga pari. Salamat din sa inyo kapag medyo minsan nakakalimot na kami at kailangan nyo kaming pahayagan ng mga salita na dapat naming marinig. Salamat din sa mga panahon na kapag nanghihina kami, kapag nagkakasakit kami, nandiyan din kayo para tumulong magpagaling sa amin. Kayo rin po ang nagiging anghel sa pari. Kung ang mga pari sa tingin ninyo nagiging anghel, kayo din po ay nagiging anghel sa mga pari. Pero tuloy ang laban, hindi tayo pwedeng makapante. Hindi tayo pwedeng petiks-petiks lang. Kasi hanggat nandito tayo, dapat tayong maglingkod sa ating Panginoon, katulad ni San Jose, ng buong kababaang loob. Amen?
Magsitayo po ang lahat.